As the elected city vice mayor and the presiding officer, this first regular session is now called to order. Roll call, please. The members of the Sangguniang Panglungsod, Honorable Michael Gerard T. Morada, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Jennifer Spy-T. Toledo, Honorable Oscar M. Gozos II, Honorable Rio Fer Nicole H. Ronquillo, Honorable Venice D. Manalo, Honorable Miguel P. Lina III, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Avior R. Rocafort, Honorable Ralph Peter S. Umali, Honorable Aris D. Macala, Honorable Percival V. Lojo, Honorable Fernando R. Rocafort, Honorable Angela Antoinette B. Bautista, and the presiding officer, Honorable City Vice Mayor Camille Angeline M. Lopez. Do we have a quorum? We have a quorum. May I request the Honorable Mike Lina for the leading of the invocation and the singing of the national anthem. Pansamantala po natin ilagay ang ating mga sarili sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Ma, maraming salamat po sa panibagong taon na pinagkaloob nyo sa bawat isa sa amin. Naway patuloy nyo po kaming gabayan sa lahat po ng aming mga tungkulin para sa ating ikagaganda at ikaunlad na mahal na lungsod na Lipa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, pasa amin ang kaharian mo, dito sa lupa, para na sa langit. Sorry. Bigyan kami ng aming kanin sa araw-araw, kung mo kayo adjust sa masama, at leho mo kami sa lahat. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak na Espiritu Santo. Amen. Pansamantalo natin ilagay ang ating ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang bahagi ng ating dibdib at sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Good morning po everyone. Happy New Year sa ating lahat po. And we now go straight to our privilege. Honorable Avior Rocafort, you are recognized. Madam Chair, honorable members of this august body, sa atin po mga tagapakinig, magandang umaga po. Madam Chair, my first privilege is with regards to a letter sent to us, alam ko po lahat nakatanggap nito, by a mother named El Mendoza, a resident of amaya ko na lang babasahin. Bilang isang konsehal, Madam Chair, ng lungsod ng Lipa, ay gusto ko lang pong maiparating sa konseho kung ano ang hinaing ng ating mga kababayan dito sa Lipa. Sapagkat sila po ay walang tinig tulad natin
At sa pamamagitan po natin bilang mga halal na opisyal, kailangan ay makarating sa mga kinauukulan at maimbestigahan ang mga hinaing at reklamo ng ating mga kababayan. Madam Chair, I would like to read the exact wordings of the letter. Ako po si Ginang Mendoza, Tagalipa. May 5 anak. Ang 2 ko pong anak ay nakatapos sa LCPC ng kursong BSED at BEED. Ako po ay lubos na nagpapasalamat dahil sa paaralang ito ay naging profesional ang aking mga anak. May 3 pa po may 3 pa po akong anak na nag-aaral, 2 po sa KLL at sa STI. Ang nasa KLL po ay criminology at ang isa ay business ad ang kurso. Ang pagpapaaral po noon at ngayon ay malaking kaibahan. Noon po ay kitang-kita ko ang disiplina ng aking mga anak sa pagpasok at mga binabayaran nila. Pasensya na po kayo dahil sa katulad kong nag-iisang nagtataguyod ng aking mga anak. Dahil ng babae ang aking asawa, mahalaga po na mabudget at minsan di ko alam kung saan kukuha ng gagastusin. Nagtataka lang mang po ako, kaya ako ay napasulat. Nais ko pong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito dahil ayaw na ayaw nilang magsalita sa kanilang di na lalaki. Takot na takot sila dahil sa oras na magtanong o walang sumunod, nahuhulog sila o ibinabagsak sila. Kaya sa susunod na semester ay maaalis na sila sa criminology. Ito po ang aking mga katanungan. Una, para saan po ang halos 2,000 piso na binabayaran sa Crim Days? Sobrang laki po nito. Halos 1 linggo kaming nagtitiis ng walang pang-ulam. Kinakailangan po bang gumastos ng ganito kalaking halaga? Ang alam ko po, bawal ang koleksyon, sabi po ng ating minamahal na Mayor Eric Africa. Bakit po may kinakailangan may sakitan ng katawan kapag paparusahan? Kasi ang anak ko po ay namamaga ang labi dahil sinusubuan daw po ng sili. May hazing na ginagawa na nagkakaroon ng pasa ang tiyan niya. Di na po ako nakakapag-aral pero napapanood ko po sa TV. Di po ako nakapag-aral pero nakapapanood ko sa TV na bawal ito. Nagkakasakit ang anak ko pagkatapos ng Crim Days. Bakit po ganun ang bayad? Bakit po ganun? May bayad na, sinasaktan pa nila. Alam ka po ito ng ating Mayor Eric Africa. Noon naman pong CBA night, nagtataka po ako dahil umuwi pong lasing ang aking anak na babae na ang kasamang kabarkada ay puro lasing at sa Laska sila nag-inuman kasama ang mga guro nila. Tama ga po makipag-inuman ang mga guro sa mga eskwela nila. Di lang inuman, sigarilyo at nagsasayawan sa ibabaw ng lamesa. Ma'am, sir, gusto ko lang pong masagot ninyo ang mga tanong na ito sa kadahilanang para po yatang lumalampas na sa karapatang pantao ang ginagawa ng mga guro sa mga batang nasabi sa BSBA at CRIM. Isa pa po pala, nais ko po rin po ihatid sa inyo na ang TOR pong ng pamangkin ko na halos 1 taon na, December 2022 ay nagre-request hanggang ngayon ay wala pa. Ano po ang gawin? Sana po, sobra na po ang tagal. Sa tunay po, sobrang tataray ng nasa registrar's office. Sana po sa pagsulat kong ito ay magkaroon ng kasagutan. Lubos na gumagalang, El Mendoza. Ang sulat ko pong ito ay makakarating sa ating minamahal na Mayor Eric Africa at iba pang pamunuan ng kolehiyo. Sa ganoon po, mapalitan na ang namumuno sa departamentong iyan. Sobra pong dami ng binabayaran ng bata sa CRIM at BSBA. Madam Chair, ang College of Criminology po ay itinayo isa po sa mga pilot project ng ating mahal na Mayor Eric Africa. Itinayo po ito sa panahon niya sapagkat gusto po nating magkaroon ng isang paaralan at mabigyan ng pagkakataon ng mga kababayan nating may hirap na walang perang pambayad sa mga private school para sa gustong magpulis. Dahil alam po natin na ang criminology ay isang mahal na kurso. Kung ikukumpara po natin ito sa binabayaran ng mga estudyante sa LCC o sa UB at sa iba pa pong mga pribadong paaralan. Madam Chair,
ito po'y isang katuparan ng pangarap ng mga kababayan nating may hirap na maabot ang pangarap nilang maglingkod sa bayan at maging pulis. Kung ito po ang ipinapumulat natin sa mga nagpupulis, marahil ito rin po ang gagawin nila kapag sila ay pulis na. Kaya po ang sistema ng hazing, ang sistema ng pagpapahirap sa mga kababayan po nating maliliit ay hindi nahihinto. Madam Chair, ito po ay seryosong usapan. Lalo na po yung sinabi, yung mga punto na ipinarating sa atin nito pong sumulat na ito. Ako po ay nagpapasalamat kay Ginang Mendoza dahil nagbigay po siya at nagkaroon siya ng lakas ng loob sumulat sa atin para malaman kung ano ang nangyayari sa kolehiyo ng lungsod ng Lipa. Sa ganitong paraan, Madam Chair, hinihiling ko sa pamunuan ng kolehiyo na pansamantalang suspindihin ang Dean ng College of Criminology habang isinasagawa natin ang investigasyon na ito. A preventive suspension on the Dean of College of Criminology until such time that the Sangguniang Panglungsod has finalized or concluded its investigation in aid of legislation or a fact-finding hearing for the perpetrators to be filed a criminal case in court kung ito po ay totoo dahil ito po ay hazing na pinag-uusapan natin. Dapat managot po sila. Dapat may isaayos po natin ang sistema ng kolehiyo ng lungsod ng Lipa na sinasabi tulad ng reklamo niya sa Registrar's Office. Dapat atin pong i-uphold ang Professional Code of Public School Teachers na kung saan nakalagay po, and ethics, na nakalagay po dito ang limitasyon ng estudyante at ng mga mag-aaral. Dahil kung tunay po ang sinasabi niya na nagiinuman, dito sa mga okasyon na ito po'y bawal. Dapat, Madam Chair, ipagbawal na natin ang pag-iinom sa mga cream days, sa mga ang pagsaserve ng alak sapagkat ito po yung mga estudyante. Kahit sila po ay hindi na minor de edad, bawal nang mag-inom, mag-serve ng alak sa lahat ng okasyon na sponsored ng kolehiyo. Ito ho ba ang gusto nating ituro sa ating mga kabataan? Mag-inom kayo, mag-inom kayo, mag-inom kayo. So, Madam Chair, I feel so sad and kaya ho gusto kong maging city administrator pagkatapos ng termino. But I feel so sad because of these developments, Madam Chair. So, Madam Chair, I move that this matter be referred to the Committee on Education. And the Committee on Education should conduct a fact-finding investigation and a hearing in aid of legislation with this particular matter, Madam Chair. And kahit ho umatras ang ating complainant, dahil napakahaba na ho ng panahon na bago natin natanggap ito, November 20 pa, dapat ituloy natin ang investigasyon, Madam Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Education. And good government. And likewise referred to the Committee on Good Government. Lead committee would be the Committee on Education. Madam Chair, January 20, we are going to celebrate the Lipa City Fiesta. Fiesta is defined as a festival and they are renowned tradition of the Philippines. These joyful and grand events are the heart of the Filipino culture, held in almost every town and provinces across the country. Fiestas celebrate patron saints, ethnic tradition, and important milestones to local people. So this is how fiesta is defined by our dictionary, by the Webster Dictionary, Madam Chair. Therefore, ako po ay naguguluhan sa mga aktibidades, hindi lamang sa lungsod ng Lipa, kundi sa ibang mga bayan pagdating po sa selebrasyon ng fiesta. I would like to call the attention of the chairman of the Committee on Historical Committee and the Committee on Tourism
na maisaayos at gumawa po tayo ng mga makabuluhang programa at aktibidades pagdating sa fiesta na may kaugnayan sa kultura, tradisyon, at pananampalataya ng mga tao kung saan sila naninirahan at mga santo na kanila pong sinasampalatayanan. Dito po sa lungsod ng Lipa, ang patron saint po natin ay si San Sebastian. Ngayon, Madam Chair, there is a request and I would like you to refer it to the Committee on Traffic. The request is, this is a letter request, of course, coming from the Office of the City Mayor through the City Admin's Office. Pero kung ako hong admin, hindi na ho ito makakarating kay Mayor. Hindi ko na ito papayagan. This is to request the August body for the passage of a resolution for the closure of a portion of JP Laurel Highway, Lipa City on January 19, 2024, from 9 a.m. to 12 midnight for the Yabangan Nights. Madam Chair, the title is Yabangan Nights. Siguro po meron dito sa mga kasama natin na tagapakinig na fanatic ng Yabangan Nights. But isang katangian ng mga Batanggenyo ay mayabang. Kasi sabi nga po nila, maubusan ka na ng yaman, wag lang ang yabang. Yan po ay katangian natin. At yan po ay isa sa ipinagmamalaki natin. Pero sa panahon po ng fiesta, which I defined a while ago, according to a dictionary, fiesta is a celebration of our patron saints. So, nauugma po ba na ang katangian natin ng pagiging mayabang ay sa fiesta po natin i-inculcate yung programa na ito? Madam Chair, with all due respect po, maganda naman po yung programa ng Yabangan Nights. Maganda po siya. With all due respect sa mga organizers. I'm nothing against the organizers and the program of Yabangan Nights. I would like to make it clear, Madam Chair. At nandun lang po tayo sa tema, sa timing, kung saang programa natin siya dapat iangkop at sa venue na pagdarausan po natin ng programa na ito, Madam Chair. So, pagdating po doon sa katangiang pagyayabang, Madam Chair, ano po ang kaugnayan nito sa pagdiriwang at paggunita natin sa ating patron ni San Jose, na patron saint na si San Sebastian? And Madam Chair, ito pong closure ng kalsada, ang karamihan problema po ng ating mga kababayan sa Lipa ay traffic. Gusto ko pong sabihin sa inyo na sa natitirang 1.5 taon ko, ito po ang ating failure. Kahit anong gawin natin, Madam Chair, traffic. Complain dito ng mga konsehal, complain dito ng ating mga kababayan, traffic. Now, ano ang solusyon na ginagawa natin to solve the traffic? Is it road closure? For the sake of this particular event, Madam Chair? How many % of the population of the city of Lipa is happy for these Yabangan Nights? And how many % of the population of the city of Lipa is unhappy because of how we deal and solve the traffic situation in the city of Lipa? Let me ask that to the members of the Sangguniang Panglungsod and to our officials in the city of Lipa involved in the solution for this particular traffic problem, Madam Chair. Hindi ho kaya ng aking kalooban na gawin ito, pero I will conduct the hearing, Madam Chair, and upon the request, dito pong ating, upon the request of the Office of the City Mayor, will conduct the necessary investigation and will get the recommendation. But again, I would like to make a manifestation that I am against
road closure in any form, in any event. I am against road closure, Madam Chair. So, may I request that this matter be referred to the Committee on Traffic. Matter brought up is referred to the Committee on Traffic. Question, Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Councilor Abir, I just want to be clarified about your request. No? So, you're the proponent of this request. No. But you are supporting. No, not me. Nice. I have made my manifestation, Madam Chair. And as the chairman of the Committee on Traffic, will conduct the investigation based on the mandate as chairman of the Committee on Traffic, Madam Chair. Okay. Thank you. So, it's either a question or at least you can include it in your inquiries when you conduct the... Sige po. Sige. Ano? Ang tanong ko lang, Sige, Vice Mayor. Hindi ako. Hindi ako. Okay. Ang tanong ko lang ay, bakit ito ba kailangan sa Ayala gawin? O baka po pwede ito dito sa diversion sa Miinis Luban para at least yung ating traffic, at least kung i-close natin yung diversion doon, hindi masyadong apektado kasi that is just an alternative route for the, although it's a main artery road, no? Pero, eto bang ganito, by tradition, I am not really familiar with this Yabangan Nights, no? But by tradition ba, it has to be in Ayala Highway? Then, of course, there is a corresponding effect. Siyempre, yung volume of traffic, considering magkakaroon ng exodus ng tao papunta rito, mga namimiesta, and the effect and the impact of this might be severe, no? But siyempre, meron din positive and meron din negative. So, pwede bang itanong din natin sa kanila if kahit ito naging tradition, baka pwede nating ilipat para naman na hindi kawawa yung mga, hindi naman sa namimiesta, yung mga dadaan sa lipa. So, that is a question if you can answer or that can be included as part of your inquiry when you conduct the public hearing. That can be included as part of the inquiry in the conduct of the committee hearing, Madam Chair. Thank you. Thank you. Honorable Spy Toledo, I'm declaring a recess. Session resumes. Madam Chair, may I move that we suspend the session, the rules to accommodate the organizers and for the inquiry of the members of the Sangguniang Panlungsod. Seconded, rules suspended. Consel Avior, we had a notice lang na may meeting daw po si Engineer Marlon together with the department heads. Kailangan siya din eh. Sandali lang. So, tawagin po muna natin si Wentex para mabigyan tayo ng overview of the Yabangan Nights. Wentex, please take the podium. Thank you. Hindi ko po alam. Sama. Dito po. Dito. Yan. Okay. Hello po, magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga. Pwede pong pakipaliwanag para po malaman ng ating mga kasama kung ano po ang mangyayari sa programa, ang buong kabuuan po ng programa sa Yabangan Nights. Okay po, magandang umaga po sa lahat ng konsel po at sa mga committee po. Bali po yung mangyayari po sa Yabangan Nights po is magkakameron po tayo ng rerouting po dito sa may party po ng tulay po ng SM sa may Kabayuhan po, which is malapit po. Then magiging sarado po niya is doon po sa kanto ng Balintawak. Bali magkakameron po tayo ng access po papunta sa daan po ng Balintawak po. Makakadaan naman po lahat dito sa may Balintawak. Sa may sa likodan po ng Balintawak. And also, yung magiging access po, meron naman din po tayong daan po dito sa left side po, sa left side ko po, yung rotonda po sa going to Bayan po.
Yun lang po. Yung pong programa ng Yabangan Nights. Bali, yung magiging program po natin sa Yabangan Nights is magkakameron po tayo ng Battle of the Bands, and also participants po tayo ng mga Volkswagen, and also meron tayong ilang pirasong bazaars to acknowledge din po yung Serenata na tinatawag po natin. Then after that, yun lang po yung magiging kumbaga car show po, magiging po natin yung nakaguess ng tradition po ng Yabangan Nights po. Maraming salamat po. Yung pong Battle of the Bands, may stage po tayo. Sir, meron po tayong inalat na stage na 20 feet, 20 by 20 po. Bali, yung magiging stage po natin sa tapat po ng STI. AMA po ba yun? AMA or STI? Ama po yun. Yun, sorry po, sorry. Ilan po ang ating target na participants ng Battle of the Bands, sir? As of now po ngayon, para nasa 20 pa lang po kami. May ticket selling po tayo sa Wala Battle po. of the Bands. Libre po to sa lahat ng Lipenyo po, yung ginawa po namin event. Ang bazaars po, Bali, sa bazaars lang po kami naningil po. Kasi as of now po, bawal po kami kumuha ng sponsors. Kasi po, mag-permit, magre-renew. Likewise na hindi po tayo pwedeng pumabor po sa iba. Yun lang po. Sumunod po kami sa mga policy po ng City Hall and also sa ordinansa po ng LIPA na amin naman pong sinusunod po at tinatama rin po yung gusto ng City Hall. sir, sa car show po may ticket selling, wala? Wala po kaming ticket selling po na mangyayari po sa event namin. Bali, entry fee lang po yon. Dahil sa entry fee po, doon lang po kami kukuha ng budget namin, ang bayad po sa mga premyo po, sa prize. Sige. Kung may tanong po ang aking mga kasama, pwede po sila magtanong. Ang problema lang naman po namin dito, wala naman po tayong problema sa programa. Yung po talagang traffic na may dudulot nito. Dahil alam naman po natin na kahit walang okasyon, ordinaryong araw, matraffic po dito sa Lipa. Yun pong ating alternative route na gagawin, alam po natin na isang kalsada lang yon. So, matraffic pa rin dahil one way lang yon. At kung ang SMA bukas pa rin, isa po sa reklamo ng kapitan ng Barangay Balintawak ay napaka-traffic din sa area na yan dahil po doon sa mga sasakyan na pumapasok sa SM. So yan po talaga yung ating magiging problema. So kung may... Konsehal, pwede pa magsalita. Bali, doon po sa, di ba, 4th lane po yon, 4 na linya po si Ayala po. Bali po, sir, yung amin po gagamitin sa 3rd lane po, magkakameron po tayo ng access pa rin po doon sa daan na yun po. Meron po tayong access ng Balintawak. Tapos yung first lane po, sa 4th lane, is magbubukas po yun. Parang ang sinabi po sa akin ay doon natin ilalagay yung mga truck ng bombero. Opo. So, pero kahit na malaki po kasi ang epekto nung 3 linyang sasaraduhan natin sa isang araw, malaki pa rin po kasi ang epekto noon. Anyway, dapat ang sumagot noon ay SIPOS, ay inaantay pa po natin. So kung may tanong po ang aking mga kasama, pwede po sila magtanong. So, ibig sabihin, mula doon sa bakanto ng Balintawak, papunta dito sa may SM. Ito ang cover, Yes po. cover area ng programa. Opo. So, yung isang side lang na yon ang sasaraduhan. Yes po. Anong oras Bali, at anong araw? It's January 19, Friday, 9 a.m. ingress. Kasi ang napag-usapan po namin ng SIPOS, hindi po kami sasabay sa office hours. Kaya magsasarado po kami ng 9 o'clock. Pagkatapos po ng office hours po, saka lang po magkakandak po ng pwede pong isarado. Hindi ka napakaaga ng 9 o'clock dahil alam nating desperas yan, ang mga tao, napaka-busy niyan. Lalo ng mga Tagalipa, maghahanda pa. Yes, alam mo, tayo mga Tagalipa, kung kailan ka orasan, saka nagmamadali. Hindi ka pwedeng ikuha natin. Instead na 9, gawin natin mga 10:30. Wala pong problema. Ayun. At isa pa, paano naman yung seguridad ng mga participant? Sir, bali magkakameron po tayo ng meeting pa rin po sa PNP
Kasi Hindi, in case na may isang participant or manunood, nagkaroon ng di maiwasan na aksidente. Yes po. Ano ang pananagutan ng mga organizer? Bale, maganda pong tanong yan, Konsehal Marlo. Bale, ito po yan. As long na naroon po sa loob namin po, sa loob po ng nasasakupan namin, magkakameron po kami talaga doon ng mga first aid kit po, may mga ano po tayo sa Red Cross po. Nag-ano rin po kami, naghumingi rin po kami ng suporta sa kanila na sa unang palunas po ay meron kami magagawa. Siguro po. mga first aid. Apo. How come if ever Apo. doon sa medyo Kasi agaw buhay? ngayon po dito sa amin, wala po kami kasing bebentang alak. Hindi yun. Hindi kasi- yung alak, kundi Apo. yung Hindi, yung apo. accident. Apo. Halimbawang agaw buhay, yung Apo. buhay na nakataya. Okay po. Ano ang pananagutan ng organizer? Pwede pong pa-explain ng agaw buhay po. Halimbawa, may sumembalang na sasakyan, Okay po. tapos nakahagip ng manunood, Okay po. Bale, sir. nagagaw buhay yan. Apo. Ano ang pananagutan Bali kasi ng po organizer yung dyan? si Yabanga Nights po, wala pong tatakbong sasakyan po sa amin. Lahat po i-display. Display lang. Yes po. Hindi katulad nung dati na Wala po. nagkakaroon ng karera. Wala na po yon. Bali ngayon po, mangyayari po So, dito. ibig sabihin, display lang. Mhm. Bakit kinakailangan natin sa highway? Mhm. Bakit hindi tayo kumuha na lang ng isang area na pwedeng doon, halimbawa katulad dito, minsan nakita yung harap, hindi pa ginagamit yun yung harap ng medics. Hindi po kami Yung papunta pinayagan. doon. Hindi po kami pinayagan ng DPWH. Siguro, pwede nating through resolution, baka pwede nating i-request, mas-safe doon. Kaysa tayo kaysa tayo, magsasarado tayo ng karsada, ay yung pala i-display lang. Ay hindi pwede na Konsehal siguro doon. Merlo, ang sabi po sa amin ng DPWH, hindi po talaga papayagan doon kasi mas delikado po yung place na yon. Kasi hindi pa ho tapos, wala pa pong barricade. Napakalalim po yun, Sir Konsehal. Napakalalim po nun. Hindi. Ang kailangan natin yung karsada. Diga? Opo. Compare dito sa karsada sa highway. Opo. Mas maganda doon, mas maluang doon. Dahil yon, ilang lane yun? 6 lane yata or 8 lanes. Samantalang, itong aakupahan ninyo, mga 3 lanes lang ito o 4 lanes. As compare doon sa yung bago. Sa akin tingin, mas maganda pa yon. Oo. Siguro. Kasi malalim po, may mga butas po doon malalalim. May mga drainage po. At Kasi saka nakita ko, bakit sinasabi nating tradisyon itong Yabanga Nights? Ito baga ina-acknowledge talaga ng city government. Yes na, po. Na talagang ito ay programa ng city government during fiesta. Sir, Your Honor, Konsehal Merlo Silva, nasa ano po tayo ngayon. Kinuha po ako ng Lipa City Committee to be part of Lipa City Fiesta. Yun. Maraming salamat po. Dahil kasi, ako lang, Madam Chair, may tanong there is a separation of church and state. Diga? Bakit tayong city government, tayo nakikialam sa mga festivity na simbahan, which is na, sa akin tingin, paano kung lahat kaya tayo dito? 95% ng population ng Lipa ay iglesia or hindi katoliko. May celebration kaya ng makialam kaya city government sa pesta? Bakit hindi natin tingnan din yung angulo yun? Na tayo, dahil there is a separation na Dr. Di ka? Bakit tayo, city government, tayo alam sa festivity niyan? Yun yung matagal ko nang gusto kong itanong din Okay po. Pero, by the way, siguro tingnan din natin ng isang gulo kung ano maiitulong natin na sanggunian para sa DPWH na payagan kayo. Siguro, after this hearing, tatawag ako sa... Open naman kayo dyan sa konseptong yun. Kasi Konsehal Merlo, ang naging namin programa is 18-19. Dapat po. Nag-ano po kami talaga po sa tapat ng medics, like what you said po before, na mas maganda doon. Ayun. Mas maganda rin po talaga, yun ho aming kaunanahan choice po. Ang nangyari po lamang po ay hindi ho kami pinayagan nga po dahil hindi po tapos talaga yung project kasi may nabaak pa hong karsada.
Which is ginawa po nila. Sinilip po namin. Kala ko kasi hindi tunay. Hindi. Okay. Kung hindi doon sa karsada, teka ha, gitna yung karsada, di ka? Yung tagiliran, aluang noon. Alin pa? Siguro, yung ating pinagmitingan nung Sir, meeting de Marcia, pwede doon, mas maluwang yun. Napakalalim po noon para sa mga sasakyan natin pong darating. May mga sports car po kami darating na... Pero, bakit naman may mga nakakalampas doon? Ay, tricycle ho nalampas doon. Oh, tricycle nga. How much more? Ay, iba ho yung... Palang papunta natin Ferrari doon sa damuhan. Okay, Sige, thank you. Excuse me lang po. Would like to acknowledge lang po si Engineer Marlon. Nandiyan na po siya. So, ang main concern naman po talaga natin is about traffic. So, maybe you can mention your inputs po regarding the matter, Engineer. Good morning po sa lahat. Vice, good morning po. So, kami po yung nag-uusap naman dito. Nagka-meeting naman po kami regarding dito sa magiging event po ni Sir Wendex. Yung aming pong proposal, nakausap din po ni Mayor, dito nga po ilalagay natin sa tinatawag nating Ayala sa JP Laurel. So, meron naman po tayong alternative na mga daan na gagawin. So, if you're coming from ayun po. So, kung manggagaling po tayo dito sa may City Hall, dadaan po tayo dito sa harap ng SM. Kakanan po lahat ng vehicles going to southbound natin sa SM Terminal. Then SM Terminal po to Balintawak na po. Doon po lalabas tayo doon sa may Water District. Then wala naman po magiging problema sa flow ng traffic kasi one direction lang po yung ating gagawin natin doon sa may SM po tsaka sa likod. Apo, one way po. Kasi wala na pong papasok doon sa kasi sarado din po itong ating Ayala Highway. So yung galing po, yung pupunta po ng Balintawak, wala pong makakapasok doon. Tapos, sir, yung lalabas ng bypass na galing dito sa Levittown, sa Balete exit, dito rin dadaan dahil sarado yung ating may daan po siya sa likod, sa Tangko Drive, dito po. Tsaka meron din po, kung gusto nilang dumaan din po sa may terminal, doon din po naman ang lalabasan nila. Kaya lang ang problema natin, sir, yung lalabas ng bypass, palabas ng Lipa, na magiging problema natin doon yung sa SM. Alam mo natin na mahaba ang traffic doon sa mga pumapasok na sasakyan ng SM. Maaari po bang malaman sa inyo kung tuloy pa rin ang operasyon ng SM? Lalo na doon sa area na yan. Yun po. Mr. Chair, tuloy po ang operation ni SM. Magiging iba lang po ng direction. So, if you're coming from Tambo naman po, kakaliwa lang kayo ng wala magiging problema po sa daloy ng traffic. Kasi kaliwa lang po kayo puntang SM Terminal. Dire-diretso. Wala pong lalabas sa harap. Pero sir, kung sinabi niyong walang problema, ngayon wala pa tayong okasyon, may problema tayo sa traffic. Ngayon, magkakaroon tayo ng okasyon. Paano tayo magkakaroon ng walang problema sa traffic? Ang lang po dyan is yung information. Kaya dapat po ma-inform yung mga tao. Kasi sir, with all due respect, sa ngayon ito ang problema natin, traffic. And I am sad because as chairman of the Committee on Traffic, we cannot find solutions on how to ease and solve the traffic situation in Lipa. At present, wala pong okasyon, regular days, matraffic na. May oras lang po kasi alam niyo naman po yung mga office hours natin dito. Tsaka yung mga school. Yung San Lasal po, na naman natin, after 8 o'clock, maluwag na doon sa area. Alas 2 matraffic ni. Alas 2 po, uwian naman po ng mga school. Alas 2, matraffic na. So from 2 p.m. downwards, matraffic na. Ang hindi lang masyado matraffic ay yung 9 a.m. hanggang tanghali. Tanghali po. Biruin nyo yun. Baka mamaya, all day round, matraffic na tayo dito pagdating. So may problema po tayo sa traffic. We need to admit it. Yes, po. Even without the occasions. Let us not single out yung mga nights para po maayos ang ating usapan. Pero
Ngayon, sasaraduhan natin, sobrang traffic ang mangyayari lalo. So, Yun po. wala naman pong problema doon. Yun lang, sinasabi ko, hindi Yes. pwede natin sabihin walang traffic Yung na mangyayari. sa umaga naman po, Matraffic Mr. Chair, Madam din po. Yun naman po ay 4 lanes po yung ating JP Laurel na yan, yung going to southbound. So 3 lanes lang po yung i-occupy nila sa umaga. So pass-through po. 4 lanes na nga, sir, traffic pa tayo. What more? Yun lang po ang ano natin, information. Kailangan lang natin na ma-inform yung mga tao po. At yun nga po ang sabi sa akin ng mayor kanina is yung one day na yan, kumbaga marami din naman po tayong matutulungan din po kasi sa piyesta din natin eh. Kasi yung okasyon po natin mapupuntahan. Katulad ho ng sinabi ni Consel Merlo, Madam Chair, and I support his statement, Fiesta is the celebration remembering our patron saint, San Sebastian. Yes po. I cannot see the connection. The city government is joining the celebration of Fiesta. It should be the foundation day, not the festivity of Fiesta, Madam Chair. But nonetheless, andito na ho tayo. Yes po. So, let us support the program of the city mayor. But as chairman of the Committee on Traffic, I am sorry but I cannot vote for the closure of the street, Madam Chair. If the members of the Sangguniang Panlungsod can vote, okay lang. Sana maintindihan po ninyo, wag kayong magtatampo sa akin, na kung bakit ako hindi boboto dito, Madam Chair. Dahil lagi ho kayo nagre-reklamo sa akin tungkol sa traffic, tapos lagi nyo akong inaupakan dito dahil sa traffic. Pagod na ako sa pag-iisip ng mga ordinansa para lang maibsan ang traffic natin. Tapos, boboto po ako sa road closure. Regardless of the organizers, kahit sino hong organizers, basta road closure, I am against road closure, Madam Chair. May I request my members to sponsor the road closure, Madam Chair? But Okay po. Meron pa po bang ibang questions? Yan Marla, may tanong. Bakit hindi nyo binigyan ng itong Tangko Drive? Mas madaling saraduhan ito. Hindi masyadong matraffic dyan. Hindi makakasagabal sa lahat ng... Sir, ginagawa po yung kanal natin dyan sa likod, yung drainage. The whole area ng Tangko Drive? Kalat po yung doon, yung mga debris, yung mga binakpak, tsaka may mga culvert pa po. Hanggang tapat na po ng ng Bureau of Fire, yung ginagawa doon. Doon sa pupuntang Juan, mula dito sa, dito sa makalabas ng compound ng City Hall, hanggang doon sa, bago dumating doon sa highway. Hindi rin pwede doon? Hindi pa po tapos. Hindi pa po tapos yung ginagawa. Okay po. Ang members po ng Committee on Traffic ay si Konsehal Mike Lina at Konsehal King Umali. May questions pa po kayo kay Engineer Marlon? Wala na po. Session resumes. I'm declaring a recess. Resumes. Let's privilege na. Privilege Honorable Aris Macala, you are recognized. Good morning, Holly, sa atin at medyo napatagal na recess at yung pinag-uusapan tungkol sa Yabangan Night. May privilege speech will focus on alam naman natin na malapit na ang piyesta at kasama nga sa tradisyon at kultura ang lahat ng pampasaya dito sa lungsod ng Lipa. At ang isang hindi mawawala-wala, ito po ang ating peryahan dito sa lungsod ng Lipa. Madam Presiding Officer, 2 nights ago ako ay napapunta sa bayan. Ako ay, alam naman ninyo, hindi ako gambler. I'm not a gambler. I'm a public servant. At ako nga ho'y araw-araw ay pumapasok dito sa opisina. Ay medyo napansin ko, Madam Presiding Officer, dito sa bandang Sabang, ay meron na uli pala hong peryahan. Nagmasid-masid ang inyong Konsyal Aris
At natutuwa ako at masasayaan tao habang lumalabas. Pero pag doon sa other side ho, na nakita ko, meron ng mga bata na may pinagkakaguluhan doon. Nung aking simplihan ng pagtingin, yung pala ho'y color game at saka Kara Ikrus. Wala namang beto. Di pa, baka siguro ang beto pag malapit ng pesta. Ay ako hinabahala, Madam Presiding Officer, at may mga bata hong tumataya. Baka ho ito hindi alam ng mga magulang, ay mapapahamak ko itong mga batang ito at baka itong mga ito'y mawalan ng interes sa pag-aral at isipin nila ang araw-araw ay piyesta at maghanap ng mga peryahan araw-araw dito sa lungsod na Lipa. Sana po, Madam Presiding Officer, mapa-refer ito sa tamang committee ba? Matter brought up is referred to the Committee on Games and Amusement. One more? Session resumes. Privilege, Honorable ABC Cap Fernan Rocafort, you are recognized. Sorry Hello po. To all honorable, sa ating mga bisita, Madam Chair, isang magandang umaga po. May privilege speech po, Madam Chair. Nais ko pong magpa-refer sa Committee on Barangay Affairs and Committee on Appropriation regarding po sa kapasihan ng MRB. At ito pong MRB ito ay manggagaling po sa ating probinsya sa tanggapan po ng ating Gobernador Hermine Lando Dodo Mandanas. At ito po ay 20 barangay. And ang isa pa po, nais ko rin pong ipaalam sa Committee on Health kung saan po man to, yun pong isa o 30 unit ng ambulance na manggagaling po sa ating PCSO. Yun lang po at sa una pong pagkakataon ay hinihingi ko po na isang maging urgent po ang resolution dahil sa kadahilan ng kailangan po ng ating 20 barangay captains. So yun lang po, Madam Chair, and thank you po. Apo, ABC nasa ano na po siya, nasa agenda na po. Apo. Mamaya na lang po natin i-approve ABC. Madam Chair, banggitin ko po yung ibang barangays na hindi nakasama sa agenda. Okay po. Barangay Sico, Barangay Gis, Barangay Bulaknin, Barangay Bulbok, Barangay San Jose, Barangay 9, and Barangay Pagulingin West. So, yun lang po. Okay po. Matter brought up is referred to the Committee on Barangay Affairs. Thank you po. Privilege. Thank you po, ABC. Honorable Mikey, you are recognized. Madam Chairwoman, nung napasa natin yung exemptions para sa mga sari-sari store, marami naman tayong natulungan, pero meron lang pong ibang lumapit sa atin na hindi marilisan ng business permit dahil hindi pa sila bayad sa real property tax. Nakita ko rin dun sa requirements ng business permit natin, meron dun nakalagay na resibo ng buwis ng lupa. Nag-research din ako sa iba't ibang bayan. Usually, community tax certificate lang ang hinihingi at hindi natin pwedeng gawing requirement yung resibo ng pagbabayad ng RPT para hindi mabigyan ng business permit ang isang nag-a-apply at naghahanap buhay. Because this is a separate thing. Iba po ang real property tax sa business permit at hindi natin pwedeng i-hostage ang business permit kung hindi pa bayad sa real property tax. Dahil meron naman na penalties na ginagamit o na-acquire, na-accumulate kapag nagbabayad tayo ng real property tax. At para doon sa mga sari-sari store, gusto ko mapag-aralan kung pwedeng madagdag natin sa kulatilya na tanggalin na itong requirement na to pagdating po sa business permit, Madam Chair. Hindi lang ito para sa sari-sari store, meron din akong nakausap na iba na nag-a-apply pero dahil nga pending pa yung kanilang RPT, ayaw silang i-entertain para magkaroon ng para sa kanilang business permit. So, Madam Chair, may I refer this to the proper committee? Comment lang ho. I'm not against sa idea ni
I-refer ko lang po sa committee. Matter brought up is referred to the Committee on Ways and Means. Madam Chair, comment lang, observation. Siguro kaya hinihingan noong RPT, dahil, Madam Chair, marami hong nag-i-squat. Yun hong may isang property, tatayuan ng sari-sari store. So, nagiging problema yon ng mga may-ari ng property. Ngayon ho, magre-reklamo sa atin ang may-ari ng property, bakit nabigyan ng mga permit, mga kulang permit, ay wala naman silang ibinibigay na permiso para doon mag-squat yung mga magtitindang iyan. Siguro, yun ho ang Madam purpose Chair, kung bakit. requirement po ang lease contract o pagpapakita ng tax deck na inaalaw ka sa lupa na yun. Separate pa yung sa resibo ng RPT. So doon pa lang, kung may lease contract, mako-cover na po yung Ibig sabihin, kung wala hong lease contract, hindi bibigyan. Hindi kaya part yun. Standard po yun. Isa yun sa requirement natin. Pero yung dadagdagan mo pa ng resibo ng RPT, I think that's a separate case. Sila. Okay, privilege, Honorable, in relation to that po, okay, Honorable Spy Toledo, you are recognized. Madam Chair, gusto ko lang pong in addition doon sa gagawing committee hearing ni Konsehal Mikey, baka pwede na rin pong ma-discuss since i-invite din naman po niya yung mga involved na mga departments and other individuals. Kasi may mga lumalapit din po sa atin na mga barbershop or yung mga 4 square meters na mga businesses na kung pwede rin ba silang ma-include doon sa ginawa po nating special permit kagaya ng mga sari-sari store. So baka lang po pwedeng maisama na rin sa committee hearing para mapag-aralan yung other businesses na merong 4 square meters na mga negosyo or tama, yung mga negosyo po na under po nito or in line with the involvement or computation na pwede ding in relation doon sa ating pong special permit for helping the SMEs po, Madam Chair. Madam Chair, i-clear ko lang, no? Tinanggal na po natin yung requirement ng 4 square meters. Basta based tayo on annual na halaga ng benta and capitalization. Yun yung nagiging qualification natin for exemption. And nakausap na rin natin si Mayor. First step natin last year, yung sari-sari store. And then with the help of everyone, mapagtulungan natin kung ano pa yung pwede natin maisama. In process naman yung ating pag-aaral para ma-include yung ibang businesses na pwede rin natin matulungan. Thank you, Madam Chair. Para lang po, since magkakaroon ng committee hearing, para lang po ma-discuss na rin po doon at magkaroon ng report regarding this matter since it would involve the kita ng atin pong city regarding that matter, Madam Chair. Thank you po. Any other privilege? Honorable Merlo Silva, you are recognized. Madam Chair, good morning sa mga kasama. Madam Chair, sa umaga ho ito ay akin hong gusto dalhin sa Sanggunian, yun hong mga hinaing ng ating mga barangay tanod. Marami tayong mga barangay tanod ho na nagserbisyo sa ating hong barangay na humigit kumulang ho sa 20 taon, 25, 30 taon, 10 taon. Pero, Madam Chair, ang nagiging sentimento ho ng ating mga kababayang ito, matapos ho kuminsan, nag-iiba ang barangay captain, pinapalitan or inaalis ho, ay wala man lamang benepisyo na natatanggap. Siguro, Madam Chair, ito na ang pagkakataon siguro na atin hong tingnan ang sitwasyon hong iyan ng isang barangay tanod na kumisan ho ang barangay tanod, kaya ho nakapag-barangay tanod dahil pinakiusapan ni Kapitan. Ngayon ho, nangyari, hindi na ho nakakapagtrabaho, nag-concentrate na sa pagiging barangay tanod, pinanindigan na ho ang kanya hong tungkulin bilang ho tagapamayapa ng kanilang barangay. At marami ho, kung titingnan natin, marami hong ginagawa ang barangay tanod. At ito ay bahagi rin ho ng kapayapaan or kaunlaran din ho ng lungsod ng Lipa. Kaya, Madam Chair, siguro may refer to sa tamang komite ba upang makita ho natin ano pwedeng benepisyo na pwedeng makuha
ng isang barangay tanod mula sa pamahalaan or mula ho sa barangay mismo. Kaya siguro, Madam Chair, hinihiling ko na may refer sa tamang komitiba at nang ito ho ay mapag-aralan kung paano tayo magkakaroon ng isang ordinansa. Matter brought up is referred to the Committee on Appropriations. Privilege po. Ano? Pwede mo ba? Para diretso. Lahat ng agencies. Privilege, Honorable Spy Toledo, you are recognized. Isa pa, Madam Chair, ay may nakausap po tayo na utility ng isa pong public school. Nice din po sana nilang magkaroon ng pag-aaral kung paano po sila mapapasama or mabibigyan po ng benefits dahil nito daw po mga nakaraan sila po ay hindi rin po ako sure, Madam Chair, kung dapat bang sila ay kasali or hindi na magkaroon ng mga SRI at yung other benefits po since sila po ay utility po ng isang public school na sa LGU daw po sumisweldo, Madam Chair. Baka lang po pwedeng mapag-aralan or pwede pong tingnan yung po mga ganito pong scenario na meron po tayo na pinapaabot po sa atin ng atin po mga kababayan, Madam Chair. Maraming salamat po. Okay, matter brought up is referred to the Committee on Appropriations. Honorable Avio Rocafort, you are recognized. Madam Chair, para po matapos na ang issue natin dun sa road closure, I would like to ayaw hong mag-sponsor ng aking mga kasama dahil alam ho nila na pagka hindi ko in-sponsor, silang lahat ay sisiraan ko sa eleksyon. Pero Madam Chair, because this is a project of the city government, particularly headed by our city mayor, gustuhin ko man hong mag-against sa aking boto ay I would like to sponsor this particular request. Only a poll does not change his mind. Tanga lang ho ang hindi nagbabago ng pag-iisip. Madam Chair, with the following colatilia. Number 1, that the organizers of Yabangan Nights and the City Administrator's Office are hereby directed to find a new venue next year to avoid National Highway road closure. Number 2, that any untoward incident as defined by our law, Madam Chair, kung itatanong ano yung untoward, it is defined by law, that might occur in relation to the event, the organizers of Yabangan Nights is civilly and criminally liable to the affected parties. Number 3, the PNP and the CPOS are hereby directed to implement strictly the ordinance regarding drug racing. Number 4, the PNP and the CPOS is hereby directed to implement the ordinance regarding illegal parking or our anti-clumping ordinance. Madam Chair, with this, I move that we approve that we pass a resolution for the and lastly, Madam Chair, I would like to apologize sa atin pong mga kababayan na maapektuhan ito pong road closure na ito. Sa atin pong mga kababayan sa lungsod ng Lipa na nagrereklamo dito po sa ating traffic, pasensya na po kayo. Hayaan po ninyo na sa susunod ay hindi na po namin papayagan ang road closure sa National Highway at hayaan po ninyo na ang pamahalaan ay gagawa ng mga bagay at panuntunan na pipilitin po namin masolusyonan ang traffic sa lungsod ng Lipa. Pagpasensyahan po ninyo, pagbigyan nyo na po kami sa pagkakataong ito, sapagkat ito po yung unang beses na ang syudad ng Lipa ay nag-sponsor nito pong Yabangan Nights. So, muli po sa mga kababayan namin sa lungsod ng Lipa,
ang inyong pong lingkod, si Consel Abioro Caport bilang chairman ng traffic ay humihingi ng sorry at pasensya sa traffic na may dudulot po nito. So with this, Madam Chair, I move that we pass a resolution for the closure of a portion of JP Laurel Highway on January 19, 2024 from 10 a.m. to 12 midnight for Yabangan Nights. Any second for urgency? Duly seconded. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I move that we pass a resolution approving the road closure of the portion of JP Laurel Highway, Lipa City on January 19, 2024 from 9 a.m. to 12 midnight. I would like to request that my manifestation be on record as part of the whereas clause that we are asking sorry to the people who will be affected with this traffic situation dito po sa lungsod ng Lipa. I would like to know that gusto pong malaman gusto ko pong malaman ng ating mga kababayan na ito po'y pagkukulang at pagkakamali natin, pero pagpasensyahan nila tayo ngayon at sa susunod po ay mas pagbubutihin natin na makahanap tayo ng mas magandang venue para po dito sa ating road closure. At atin pong pinapaalahanan, dahil tayo naman po ay may city administrator na, sa atin pong city administrator na maaga pa lang, ay ayusin na po nila yung programa natin ng fiesta, December pa lang, para hindi po abutin ng January, saka tayo nagmamadali at gahol na sa oras, Madam Chair. So, let the city admin's office be informed ahead of time na planuhin na nila, November pa lang. So, I move that this be approved for third and final reading, Madam Chair. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Manalo Lina Makala. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Okay, any other privilege? Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Thank you, Madam Chair. I have with me a letter from the City Mayor with respect to the SSS of the job orders, and I hereby read as follows. This is to respectfully request the passage of a resolution authorizing the undersigned, sa City Mayor, to enter into a memorandum of agreement with SSS regarding the coverage of job order workers as voluntary members pursuant to Republic Act number 11199, SSS Resolution number 171, Series of 2014, and DILG Memorandum Circular number 2014-83, dated 18 July of 2014. Para lang po sa kalinawan ng ating mga kasama, nag-request po ang ating mayor na kung po pwede daw po makover ng SSS yung ating mga job order workers pursuant to the said laws. I respectfully move that it be referred to the appropriate committee, Madam Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Appropriation. Na-refer na before? Na-refer na. Okay. Honorable Aviora Cafort, you are recognized. Madam Chair, nagka-hearing na po tayo dito. Ito po ay itetesting muna natin. Pwede po nating i-urgent na kasi report na lang po ang kulang. Ito po itetesting natin, pero hindi po mandatory on the part of the job order, Madam Chair. This is, ang experiment po natin would be, ang napag-usapan po namin dito, would be voluntary on the part of the job order who would like to avail of na sila ay maging voluntary member ng SSS. So, that would be an experiment for this year, 2024. Now, kung maganda po ang outcome at kalalabasan, saka po natin pag-uusapan ulit kung i-mandatory na natin sila. Kasi, alam naman po natin, Madam Chair, na ito ay shouldered ng empleyado, walang hati ang... Hindi pwedeng... No. If we're going to
require them under the law that we are going to register them as workers or employees. Alam ko, even if it is in a temporary basis, temporary, regular, or permanent, the supposed temporary employer, which is the LGU, would be liable to pay its share for the SSS. But Madam Chair, with regards to the hearing that we conduct, this would be the problem if we yun naman po talaga nakalagay sa batas. Wala po tayong pagtatalunan doon. But the problem would be the city government would appropriate a certain amount for the share of employer shares. Yun yung sabi ni Mikey. Pangalawa, we do not know how many employees, how many job orders are willing to voluntary enter as voluntary member ng SSS for this year. So, yan po magiging problema natin. Ang mangyayari nito, hindi pwedeng kasi ang SSS is mandatory. When you are employed, even in a temporary basis, you are mandatorily required to register as an SSS member, pay your appropriate contribution as well as the Ganito po kasi ang nakalagay sa kontrata, Consel Gali. They will be registering as a voluntary member, not as a job order of the city government of Lipa. So, parang self-employed. Yes, that is why they will shoulder all the share noon po sa SSS nila. So hindi po sila magiging member as a job order, but a voluntary member of the SSS. Pero pag dineclare nila na sila nagtatrabaho as job order, yung SSS, sasabihin sa atin, ikaw ay employer, you are required by law to register them. Hindi po nila i-declare yun. Yun ang problema. Baka sa dami natin job orders, kung 400 of them, we cannot control if any one of them might declare that they are employed with the City Hall. So we don't have control with that. And then, in the event that the SSS will find out that some of these people are employed, we have an understanding with the SS of the record, Madam Chair. Recess na muna kaya tayo. We have an understanding with the SSS doon po sa nakikipag-usap sa kanila dito sa Lipa na katulad po ng ginagawa, ang isa pong merong ganitong programa ay Tanawan City. So ang Tanawan City may mga job order sila na voluntary member na may mga syudad, I cannot divulge the LGU because I am not sure which LGU ito, na tama po kayo, hinahatian ng gobyerno. Nag-aalat sila. Kaya lang, sa punto ho natin, na doon lang natin siya pwedeng kuhanin sa personal services, hindi pala, kasi job order to. Mag-aalat talaga tayo ng certain amount. Mag-aalat talaga yan. Wala pa ho tayong mapagkukuhanan noon. Kasi certain percentage, parang 60-40 yata yun, something like that yung sa contribution. So, monthly na yan. So, pwede ko wag muna i-report at itanong ulit yung query nyo, pero yun po yung aming napagkasundoan na dito. Sal, matanong ko lang, yung mga nag-work from home, tapos voluntary sila nagbabayad, parang ganun din ba ang kalalabasan? Apo. Sabi ko sa inyo, ako po'y bakante na vice sa 1.5 years. Kung sino sa inyo gustong kumuha sa aking city admin, pwede po ako. Sa mga nakikinig po dyan, nakakandidatong governor, ako po'y bakante. Okay, at any rate, I submitted to the sound discretion of the committee chair. Mayor J. Bakante ako. Sige. I submitted to the sound discretion of the committee chair on how he's going to dispose of this request. So if it has undergone already a hearing, so of course you have the privilege to whether to report or at least update us of what the report is all about. May I move on to my second privilege speech? Thank you for the update, Honorable Aviora Cafort. Please go ahead, Attorney Gali. Thank you. My second privilege speech is about a letter addressed to this representation. And I will read. January 10, 2024, PTR, this is about PTR Properties Incorporated.
again. And it reads as follows. Isa pong concerned citizen ang lumapit sa aming opisina. This is the office of the licensing division. At sa ating business permit and licensing office dahil sa kanilang samot-saring reklamo laban sa PTR Properties Incorporated. Ang PTR Properties po, para sa kalaman ng lahat, ay siyang developer ng Amiya Rosa Subdivision sa Barangay Bulbok. Kung matatandaan po natin, lumapit na din po sa aming opisina nung mga nakaraang taon at ang napakaraming lipenyo na nagreklamo laban sa PTR Properties. Lalo't higit patungkol sa mga hindi magandang kalidad ng mga bahay. Overpriced na singil, pati na din po ang HOA at mismong developer. Sa pagkakataong ito, ang concerned citizen ay nagreklamo muli sa PTR Properties dahil sa hindi pag-turnover ng security deposit, unfulfilled promises tulad ng pinangakong landscape, kitchen cabinet at iba pa, at ang mabagal na pagkakabit ng kuryente kahit na turnover na ang unit. Sana po ay maimbestigahan nito ng ating sanggunian at kung tunay pong lumabag ang PTR sa PTR Properties Incorporated ay narapat lamang pong parusahan ang mga mapang-abusong developers na ito sa lungsod ng Lipa. May this be referred to the proper committee, Madam Chair. Attorney, i-consolidate na lang din po natin sa previous yes, I think it was matter. referred to Committee on Real Estate. Yes, correct. Yun ulit eh. May complaint ulit eh. Committee on Real Estate. Yes po. Thank you, Madam Chair. Okay, we now proceed with the reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. Honorable Attorney Gali Angeles. I respectfully move to dispense with the reading of the following minutes and approval of the same. The minutes of the December 6, 2023 regular session, minutes of the December 13, 2023 regular session, and the minutes of the December 19 special session. Any second? Seconded by Honorable Silva, Manalo, Loho, Macala, Lina. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. Thank you, Madam Chair. Proposed ordinances and resolutions for second reading. Honorable Merlo Silva, you are recognized. Madam Chair, nasugulaan. Ito ay nagkanda ko kami ng committee hearing before Christmas. Ito lang ay gustong ihabol ho ng atin ng mayor. Ito ay may kinalaman po doon sa property na pinor-purchase po ng city government dito po sa San Carlos at ito ho ay gagawin ng eskwelahan para po sa mga kabataan natin sa San Carlos at sa mataas na lupa, Madam Chair. So kinakailangan na ho na ito na mabayaran na upang sa ganun ho ay makapagsimula na po ang city government ng project. Kaya Madam Chair, I move that this matter be considered as urgent, no? Or second reading. Second reading. So, Madam Chair, ito ay may kinalaman sa isang resolution na hinihingi ng atin ng mayor para ho sa nasabi hong property. Seconded by Honorable Manalo, Rocafort, Lina, Macala, Loho. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Isa pa, Madam Chair, ay ito hong request ni Mr. Ninyo Garing para po sa property ni Mr. Fernan Reyes na hinihingi ho niya na ma-reclassify ho ang property niya dito po sa Barangay Sampaguita with an area of 3,656 from agricultural to commercial, Madam Chair. So, ma-aprobahan ho ito for second reading. Any second? Seconded by Honorable Macala, Lina.
Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Business for the day. Business for the day. Number 1, letter of the City Mayor requesting for a resolution granting authority to enter into a memorandum of agreement with the University of Batangas Lipa City for the internship program. Refer to the Committee on Education. Number 2 to 12, reclassification request from various owners of lots located at different barangays. Refer to the Committee on Land Use. Number 13, letter of the City Administrator forwarding the request of Honorable Tasiano Mea for the issuance of special use permit for the proposed dressing plant to be located at Barangay Talisay, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 14 to 36, annual budget for the year 2024 of various barangays and sangguniang kabataan of various barangays. Refer to the Committee on Appropriations. Number 37, letter of the City Administrator requesting for resolution concurring the appointment of Engineer Lorelai A. Villa del Rey to the position of City Government Department Head 1 or City Agriculturist. Refer to the Committee on Good Government. Number 38, letter of the City Administrator requesting for a resolution concurring the appointment of Engineer Daisy R. Babaan to the position of City Government Department Head 1 or City Planning and Development Coordinator. Refer to the Committee on Good Government. Number 39 to 85, letter from various barangays forwarding the copies of their respective revenue codes and ordinances. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Number 86 to 97, letter of several punong barangay and ABC President endorsing their respective resolutions to enter into a MOA regarding the multi-purpose rescue van from the province of Batangas. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Number 98 to 100, resolution. Sangguniang Panlalawigan of Batangas resolution approving various ordinances of the City of Lipa. Noted. Resolutions and ordinances for the third and final reading. Honorable Merlo Silva, you are recognized. Madam Chair, I move that we pass an ordinance reclassifying a property of Fernando B. Reyes, located at Barangay Sampaguita with an area of 3,656 square meter from agricultural use to commercial use for third and final reading. Any second? Seconded by Honorable Makala. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Likewise, Madam Chair, with regard to the property in San Carlos, I move for the passage of a resolution authorizing the City Mayor Eric B. Aprica to enter into a deed of absolute sale with Mrs. Daisy S. Serrano, married to John L. Serrano, residents of Barangay Uno, Lipa City, for third and final reading. Seconded by Honorable Manalo, Lina, Toledo. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. And likewise, Madam Chair, I move for the passage of an ordinance appropriating the amount of 1,799,995 and 2 centavos as appraised by the appraised committee in relation to the resolution number 403 series of 2023 for third and final reading. Any second? Seconded by Honorable Toledo, Manalo. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Honorable ABC Fernan Rocafort, you are recognized. MRV. Tapos indicate lang Good morning po, Madam Chair.
Yung pong regarding po doon sa MRB, bali 20 po, 20 from lahat ng barangay. Kasangga. Ang galing simula. Ha? Dalawang po. Motion for urgency. Motion for urgency, a resolution concurring with the resolution of various barangay for the 20 units of multi-purpose rescue vehicle. Second motion. Resolution po. And I move the all barangays, like Barangay Dagatan, Barangay Gis, Barangay Pagulingin Bata, Barangay Lumbang, Barangay Mabini, Barangay Quezon, Barangay San Guillermo, Barangay Adya, Barangay Pagulingin West, Barangay Tangub, Barangay San Jose, Barangay 9, Barangay Calamyas, Barangay Bulbok, Barangay Anilaw Labak, Barangay San Sebastian, Barangay Sampaguita, Barangay Bulacnin, Barangay Sico, and last, Barangay Antipolo del Sur. Any second for urgency? Seconded by Honorable Bautista, Silva, Toledo, Loho, Macala, Manalo. Discussion, objection, hearing none. The motion is hereby approved for urgency. And likewise, Resolution concurring with the resolution of various barangay for the 20 units MRB. 20. Order and final read. Adjoin the motion. jointly moved by Honorable Silva, Bautista, Toledo, Rocafort, Manalo, Loho, Macala, seconded by Honorable Rocafort. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Honorable Avio Rocafort, you are recognized. Madam Chair, please consider as urgent the annual budget of the following barangay: Sico, Siete, Pusil, Duhatan, Lumbang, Tipakan, Bulaklakan, Barangay 2, Anilaw, Pinagtong Ulan, Mataas sa Lupa, Malagunlong, Pagulingin East, Bulacnin, Antipolo del Norte, Barangay 11, Barangay Gis, Calamyas, San Jose, Marawoy, 9, Muntingpulo, San Carlos, San Sebastian, sa East, Tambo, Adya, Bulbok, and Barangay 8. Urgency, Madam Chair. Duly seconded. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Wala pa po kung sayaw. Wala pa forward. Madam Chair, I move that we pass a resolution approving the annual budget of the barangay I mentioned a while ago. The same be considered as urgent and approved for third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, Bautista, Manalo, Loho, Macala, Lina, Toledo, seconded by Honorable Toledo. Pasingit na natin pagkala. Rocafort. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Other matters, Madam Chair. Other matters. Mabilis lang po to. Nakalimutan ko kanina sa aking privilege. Madam Chair, last December 31, 2023, Meralco takes over Nasugbu. Power distribution giant Manila Incorporated Meralco received the green light from the Sangguniang Bayan of Nasugbu to take over electricity distribution in the municipality of Batangas. The Sangguniang Bayan of Nasugbu issued Resolution 368 last December 4 endorsing the transfer of electric service in the municipality to Meralco amid widespread dissatisfaction with the current power distributor. So, Madam Chair, a petition signed by some 22,695 residents and businesses highlighted concerns about alleged exorbitant electricity bills, frequent power interruptions, and poor service quality
that cause disruption to day-to-day lives and operations. The Sangguniang Bayan understands the frustrations of our people. Their voices were heard loud and clear. For too long, our residents have struggled with unreliable and expensive electricity. This is according to Nasugbu Vice Mayor Mildred Sanchez in her statement. The resolution that the Sangguniang Bayan recently passed marks a turning point for the Nasugbu. We are confident that Meralco's expertise and proven track record would unlock a new era of growth and prosperity for our community, Sanchez added. The resolution directed the Office of the Municipal Mayor to actively facilitate the transition process that includes collaboration among the current provider, the national government, the relevant agencies to encourage Meralco's expansion and ensure smooth handover. Madam Chair, if the municipality of Nasugbu done it, kayang-kaya po yung gawin ang syudad ng Lipa. So, Madam Chair, I move that you refer the transfer of electric services to the referral to the committee as a whole, if you may. Because we are now talking here of ang pagpapalit na po ng ating electric service provider, Madam Chair. So, matter brought up is... Kailangan ho natin ng isang congressman na magsusulong nito sa Kongreso. Teka, i-refer ko lang muna po. Refer to the Committee on Public Utilities. Question lang, Madam Chair. Paano po kaya nagawa ng Nasugbu yun? Ano po yung details? Kasi di ba ang alam natin, franchise sa Congress. Yes, Madam Chair. But sabi ko nga ho sa inyo, Madam Chair, ay sa committee hearing, pwede ho nating imbitahan ang Nasugbu as a resource speaker para malaman natin kung ano ang ginawa nila. Pero biruin ho ninyo, isang syudad, isang munisipyo nagawa yun. Tayo pa kaya, isang city. So, kailangan ho panahon na. Okay, Avi. Palta na natin ang Batilek. Thank you. Palta na. Thank you, Avi. Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Sa kanya tuloy, ang privilege speech ko tungkol sa mga judges. May I have a 5-minute recess? So I'll just have to talk to her before I make my privilege speech. Kasi kung if there's a need to conduct a hearing, then I will ask for a referral. But may I have a 5-minute recess? Okay, I'm declaring a recess. Before anything else po, I would like to refer lang din po from the business of the day, numbers 39 to 85. It will be likewise referred to the Committee on Appropriations, and lead committee will be the Committee on Appropriations. And also, pwede bang document number na lang kung may i-refer ko. Ito na lang. Ito. And I would like to also refer to jointly to refer also to the Committee on Appropriations, the General Revenue Code of Barangay Sabang and Barangay 5. Be likewise referred to the Committee on Appropriations, and the lead committee will be the Committee on Appropriations. Honorable Aris Macala, you are recognized. Thank you, Madam Presiding Officer. Nakatanggap po tayo ng sulat galing ho sa kapitan dito sa aming barangay sa Balintawak at ito ho nilalaman. Magandang araw po, Konsehal Aris Macala. Sa pangalan po ng Sangguniang Barangay ng Balintawak, Lungsod ng Lipa, ay humihiling po na mapagtuunan ng pansin ang lumalalang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Tangko Road, Barangay Balintawak, patungong pamahalang bayan ng Lungsod ng Lipa, sanin ang haba ng pagpila ng pagpasok sa SM.
Pag-usod, ito po ang kanilang mungkahi. Letter A, pag-usod ng toll booth at least 100 meters away from main road. Pagtatalaga ng kaukulang bantay, security guard upang mamonitor ang sitwasyon at ang pagbabayad ng toll fees sa oras ng paglabas sa halip na bago pumasok ang mga ito. Sana po, Madam Presiding Officer, please refer to proper committee. Matter brought up is referred to the Committee on Traffic. Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Thank you, Madam Chair. By way of an exception, I respectfully move that I be given an opportunity to have a privileged speech, Madam Chair. Thank you. Other ones, thank you. Okay, I have here a concern from the Office of the Regional Trial Court. This is about the appropriation regarding their allowances, etc. So there was an appropriation of 1.8 million for the budget for this year, and according to them, only 1.680 was released for their budget allowances. So I respectfully move that it be referred to the appropriate committee if the committee can study releasing the entire amount of 1.836 million for disbursement in their favor, considering that as of now, there is no chance that there will be appointed an acting judge for any of the courts that we have now, because this year there will be no retirement or no chance of having a vacant sala. So with this, I respectfully move that it be referred to the Committee on Appropriation to study, and hopefully we can formulate a resolution releasing the entire amount of 1.836 million for their allowances. Madam Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Appropriations. Thank you, Madam Chair. Declaring a recess lang po. Konsehal Marla Silva, excuse po. Session resumes. Any other matters po? Wala na po. There is a motion for adjournment. Na-refer na po kay Konsehal Avior, so di-discuss muna po with Konsehal Avior. May announcement po tayo sa session, sa lounge po. Councilors, ayan. Meeting muna po tayo, saglit. There is a second for adjournment. Yeah, session is now adjourned.